the chemistry of the atmosphere and upsetting the carbon cycle by burning fossil fuels. Kaya po ganyan na tayo kainit. Nung unang panahon po, ay inabot ninyo. Amen? Marami sa atin, di naman ganito kainit. Amen? Marami pa sa atin, yung mga panahon ni Rizal po, naka-coat and tie eh. Bakit yung ngayon, hirap po yung maglakad dyan. Maglakad po kayo naka-coat and tie dyan ngayon. Ang mangyayari sa inyo, babagsak po tayo. CO2 is produced when anything is burned. Marami na po kasi tayong sinusulong ngayon. Amen? Kaya po sabi ko kay Pastor Marlon, siguro sabihin natin, it's time na yung ating mga plastic ay ilimit ho natin gamitin. Yung tuwing Wednesday ho yata, papel na ginagamit dito sa SM. Amen? Kaya lang, nabubugtas pa rin po. Amen? So, siguro ho kailangan tayo din mag-alaga kasi binigay sa atin ng Lord yan. Yung blessing na yan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, kung ito po ay hindi sa dahil ito kailangan, pulisin natin ito mga ganito. Hindi po. Yung atin pong baso rito, eh kung ginamit mo ngayon, ba't hindi mo itabi? Hawakan mo. Di ba gumamit mo tayo ng baso rito, plastic? Yan po'y nakakasira ng atmosphere natin. Pag yan po'y sinunog uli o anuman ni-recycle, meron po epekto yan. Kung may baso ka ngayon, na ginamit ngayong araw na ito, bakit hindi mo hawakan ito ngayon? Itabi mo sa'yo, uy, inom ka uli mamaya. Amen? Amen. Para po, tipid din natin sa church. Tipid din natin sa environment. Amen? Gets nyo, lalo ng mga kabataan? Amen. Amen? Kung gusto mong hindi gumamit niyan, may mga baso po doon. Pero ang point po natin, kaya tayo pumibili yan para maging convenient tayo. But we need to use it. Ginahito sa akin isang pastor sa kanilang church, natago daw nila. Meron pa silang ginagawa eh, tinuro din sa church. Inaano daw nilang ganon, minutupi nila, nalagyan ka sa bulsa nila. Kaya lang pag may tubig, pag tinupi mo, basa ka. Ibig sabihin lang ito, tayo po naman ay magkaroon ng konting pag-alala rin sa ating kalikasan. Amen. Ayoko tawagin itong Mother Earth. Bakit po? Yung Mother Earth ay ginagamit ng mga New Age. Amen. We have only one Father. Amen. At ngayon natin tawagin ito, huwag tayo pumuha sa Mother Earth. Creation lang ni Lord yan. So yun po, atmosphere, alagaan natin. Gawa yan ni Lord. Amen? Tuloy po tayo. Next, position of the earth. Ito, yung angle of the earth, if earth wasn't slanted, earth po pala nakaslanted na gano'n. As its gentle angle, 23.5 degrees, which is what causes season. And if its orbit around the sun were a perfect circle, constant variation in climate wouldn't have happened. Yan po lahat ay kumikilos ang ating Diyos. If tilted on its side, like Uranus, season would be much more extreme. Rotation of the Earth. Faster rotation would make our days shorter and windier. Pag daw bilis yung rotation, si Superman lang ang gumawa niyan, amen? Eh, hindi po totoo yun na walang mangyayari sa mundo. Amen? Marami po. Mag-google ang mundo natin, mas marami sigurong hurricane, marami pong bagay na yun. Pero ito po, ang rotation to, ay tama lang. Slower rotation, things would dry out. It would be too hot. Daytime, at daytime, and it too cold at nighttime on earth. Praise God. Yung sabi ng iba, yan daw yung sumabog lang at lumabas dyan, eh kailangan po ng designer niyan. Kailangan po may nagpapatakbo niyan. Alam po sino? Yun ang kamay ng Diyos natin. Yun si Elohim. Sabihin po natin, Elohim. Elohim. Praise God. Tuloy po tayo. Next. The earth. Diyan na tayo. Tapos na tayo yan. No? Next tayo. Sorry. Ayan. Today we'll talk about our Lord Jesus Christ. Ayan. Sorry. Sabalan mo natin. Okay, dito tayo. Sabihin mo sa katabi, natututo ka ba? Praise God. Today, alam niyo po, sa Bible, although sabi nung hindi, pinaniniwalaan na iba, si Lord daw, nag-exist lang nung pinanganak ni Mary. Hindi po totoo yun. Alam niyo sa Bible, bago pa panganak siya ni Mary, nag-exist na ating Panginoon.
Siya po yung kasama doon ng sinabing, let us Elohim. Let us make man. Elohim kaya plurality, part po ng si Lord Jesus Christ ng Trinity. Kaya po si John, yung writer ng Gospel of John, ito po sinabi niya, 1 John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, talking about the Lord Jesus Christ. And the Word was with God, Theos, Logos Theos, and the Word was God. We have a God. Na yun po sinasamba natin ngayon, and His name is the Lord Jesus Christ. Si Elohim, siya po si Lord Jesus Christ. At sabi sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. We saw, sabi ni John, we saw His glory. Glory as the only begotten from the Father. And this God, the Lord Jesus Christ, is full of grace and truth. That's why from Him, we draw our grace and truth sa buhay natin. Amen? At siya po, nung sinasabing in the beginning, God, andun po ang Lord na nag-exist. Sabi sa Colossians 1:16 and 17, for by Him, if you read this chapter, ang sinasabi po rito, yung Him dito ay si Lord Jesus Christ. For by Him, by the Lord Jesus Christ, all things were created. Sabi dito, by the Lord Jesus Christ, all things were created, including you and me, including the heavens and the earth, both in the heavens and on earth, visible and invincible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things have been created, twice mo sinabi, through Him. Sa pamamagitan niya, lahat daw ng bagay ay nagawa. And for Him. Meaning, the reason kaya ginawa yung mga bagay na yan ay para sa Kanya. Ang purpose niyan ay para sa Kanya. He is before all things. And in Him, all things, what? Hold together. Si Lord po ang nagkuglo lahat niyan. He is the, siya po ang nagpo-protect lahat niyan. Siya po ang nagmamanifest lahat niyan. Lahat yan, bakit nandyan? Dahil sa Kanya. At yun din sinasabi ko sa inyo, bakit po tayo nandito? At bakit ka nandito sa mundong ito? Para sa Panginoong Jesus. Ikaw ay create ng Panginoon para sa Kanya. The Lord Jesus, your Elohim, He is the Elohim, your Creator. And He made you a new creature. Kaya sabi sa 2 Corinthians 5:17, you are God's new creature. Sabi rito, therefore, if anyone is engrafted in Christ, the Messiah, He is what? A new creature. A new creature altogether, sabi po ng Amplified. The old or previous moral and spiritual condition has passed away. Behold, the fresh and new has come. Kaya kapatid, kung tinanggap mo Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, you have a fresh new life. Dahil sa fresh new life na ito, kung hindi mo ito na-experience, kapatid, position mo to. Tayuan mo na ito, ikaw ito. Huwag ka na magpaloko kay Satanas, sabihin, ganyan pa rin ang buhay mo, wala nagbago kahit tinanggap mo ng Panginoon. Kapatid, hindi. Ang sabi ng Biblia, therefore, it's a conclusion that if you are engrafted, if you are in Christ, you call yourself a Christian kasi tinanggap ang Panginoon at hindi pa nagmamanifest sa iyo yung new life na ito, kapatid, walang problema sa Panginoon. Ang problema sa pagkakaalam mo bilang kung anong position mo sa Panginoon. That's why kung kilala mo si Elohim na gumawa sa iyo nito, na mighty and strong, na sinabi niya, kaya kong gawin to sa buhay mo, yun po'y paniwalaan natin at yung ka na. Ano ka? Bagong nilalang. You are a new creation. Amen? As God's creation, you will notice two truths in Psalm 139, verse 14 and 16. There are two truths na tatagpuan natin na nandiyan sa notes niyo. Pag-aralan po natin ito. Basahin po natin. Open your Bible sa Psalm 139, verse 14 to 16. 3 verses. Sabi dito ng psalmist, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. Masabi ko lang sa Panginoon yan. Nakatingin ka sa salamin. Sabi mo, your works are wonderful, Lord. Di po ba? Pipisilin mo ka.